Marapat lamang talaga na ang ating pag-usapan ngayon, magpasalamat natin sa Panginoon dahil naabot natin ng year 2025 again, tapos na ang 2024. Diba? So sa message ngayon doon sa Isaiah 43:18 to 19. Sabi niya doon Isaiah? Isaiah 43:18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. Tapos sa 19 sabi niya, see, I have, gumagawa daw siya ng bagong bagay. Amen. Ito ay hindi ito yung aking text ngayon. Marami akong text. Kasi about sa Thanksgiving. Amen. Doon sa isang text doon is sa 1 Thessalonians 5:18. Pero pwede natin i-include yung sa 17, rejoice in the Lord. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Amen. Pero masaya ba ang lahat? Pwede muna tayong tumayo. Maganda sana kung tutugtog ka doon ng praise. Yung masaya. I'm glad you are here. Ay, wala. Hindi mo alam? Ay, wala. Kasi gusto ko yung yung magsaya tayo muna bago ang Tara. Kasi the New Year ngayon eh. Pwede bang mag-praise na lang yung sige. Ako na lang tutugtog muna bago ako mag-praise. Let us welcome the year with a happy heart. With sabi nga, let us rejoice in the new Sunday of the year. First Sunday of the year. Parang sa ganun ay lahat ng buong taon ay masaya tayo, hindi tayo mag-grieve. Amen. Ano mang dumating sa ating mga problema ay magsaya pa rin tayo sa Panginoon. Sabi nga kay saya-saya ang maglingkod sa Panginoon, di ba? Amen. Pwede natamo na tayo bago ako mag-praise. Okay naman, ang time natin ngayon ay practice lang naman sa hapon. So, we have a lot of time. At saka kanina, late tayo nag-umpisa. Amen. So, okay lang. Praise, yung praise. Every praise. Amen. Pero lahat na tayo at dapat masaya talaga yung kumanta. Yung talagang yung tuwa tayo sa Panginoon. Amen. Hindi yung every praise is to our God. Hindi. Yung talagang masaya talaga. Amen. Praise the Lord. And give glory to God. Sinong kakanta? Si Nora. Nora? Ikaw kakanta. Ako magtutugtog. Every praise kasi pataas yan. Sama-sama kayo dyan. Mga worship leader. Okay? Hallelujah! Praise the Lord! We praise the Lord and the Holy Ghost! Hallelujah! In Jesus' name! Every word of worship is one accord. Every praise
hallelujah to our God. Every praise to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. To our God, every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Hallelujah. Amen. Wow, kaya Dito si Library. Dapat nagla-live. Ay, nagla-live. Hindi. Pag nagla-live lang ako pag nagpa-practice tayo sa mga. Positive na lang tayo lahat nito. Amen. Lahat naman tayo ay meron tayong mga weaknesses, pero kailangan pagsikapan natin mabago tayo. Amen. Pero ang aking topic ngayon is about Thanksgiving. 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 Yung Thanksgiving kasi is the way to magnify God. Yung Thanksgiving, ina-acknowledge natin na lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Lahat ng ating kalakasan ay galing sa Kanya. Amen. So, Thanksgiving, yung kapag tayo ay nagpapasalamat, we are entering into His presence. Sabi nga niya sa Psalms 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving. Diba? Kaya yung ating pagpapasalamat sa Diyos ay we are entering into His Amen. In the presence of God. Thanksgiving is a major part of our worship. Diba, pag nagkatipon-tipon tayo, hindi talagang we are worshiping the Lord. Yung, alam ko naman lahat ng nagpupunta dito, when we come together here, especially in the morning, yung, we are so grateful and happy na tayo ay nagkatipon-tipon. Yung, diba, sa isang family, pag tayo nagkita-kita, ay masaya-masaya tayo ng lahat. At usually talaga pinag-uusapan, we are always talking in the goodness of God. Nagpapasalamat tayo na tayo buhay pa, nagpapasalamat tayo nandito pa tayo, na nakaka-church pa tayo, di ba? We give thanks to the Lord because He is good. It is Thanksgiving is a constant theme in heaven as we join tayo nagpapasalamat. Parang iba minsan nararanasan natin yung pag tayo nagwo-worship ay parang kasama natin ang yung Malakas. sorry. Para yung mo kasi yung pakiramdam ko ba nakikipag-usap ako yung Lord. Ganun ako nakikipag-usap sa Panginoon para yung kayo na kasama ko nakikipag-usap. Kaya laking pasasalamat ko sa Panginoon na hanggang ngayon magti-25th anniversary na ang GCT de Hong Kong. Tapos andito pa tayo na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At so I really yan sabi ko kay Rev, magpapasalamat na lang po kami. Wala akong, kasi kailan lang niya sinabi sa akin actually kulang na yung oras. Pag minsan kasi yung puro tayo kagalakan sa mga nakaraan mga okasyon, di ba?
Christmas, para wala tayo sa focus na dapat na gawin. Nawala talaga ako sa focus na, ay, ano pala, uuwi pala si Reb. Akala ko si Reb, hindi pa uuwi. Parang in my mindset, yung mindset ko kasi, pag nandito si Reb, parang dependent na tayo sa kanya, di ba? We are depending everything to her. Di ba? Yung parang, oh, ang saya-saya na wala ka na medyo, parang okay na yung wala ka ng obligasyon. Wala ka nang iniisip kundi magsaya lang dahil nandito siya. Di ba? Di ba lahat naman tayo? Amen. Praise the Lord. Kaya mapalad tayo at nandito tayo sa family of JCTD. At wala tayong ginawa kundi magmamahalan, nagsasayahan, nagkakantahan. Hello, brother. I'm sorry. I acknowledge your presence here and thank you for joining us to our service. We are happy to see you here. Thank you. Are you friend with Felma? Yes. Oh, are you staying in their house? Yes. Yes. Oh, really? You aboard there? My Bisita ni Aika. yeah, I'm visiting Aika. Oh, Aika. Aika's friend. Oh, you are Aika's friend. So Aika is living in UK? Yes. Yes. We are Oh. friends from university. Oh, really? Praise God. Thank you for coming here. Praise God. Are you happy that you come here? We climbing the stairs Yes, up? very happy. Are you not tired? No, I was powered by God. Okay, because you're still young, so Yes. you can climb even higher mountains, right? Hmm. Hiker. Hmm. We just so happy today. We are talking about the new year, and we have only to thank God because we reached this year again for another 1 year because next month is our anniversary. So we dedicate this year for the Lord, especially today. Today is Sunday, first Sunday of the year. Okay lang ba kayo? Akala ko diretso ng English eh. Okay, bakit tayo lagi nagpapasalamat? What are the reasons why we thank? Maraming, di ba? So many reasons that we have to thank the Lord or hindi lang sa Lord, kundi sa bawat isa sa atin pinagpapasalamatan natin. But most especially, we have to thank God. There are reasons, many reasons, but I have to discuss only 4 reasons why we have to thank the Lord. Number one, God wants is, according to His word sa 1 Thessalonians, ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. 5:18. 1 Thessalonians 5:18, di ba sabi niya, in everything give thanks. Ano yung in everything nakapaloob doon, pati sa atin. Pasalamatan natin. Pati yung mga pagsubok sa ating buhay, pasalamatan natin. Because it is the will of God. Ibig sabihin, if the will of God, gusto niya na siya ay ating pasalamatan. Amen. Amen. Kaya dapat lagi tayo mapagpasalamat. Because God wants it that we should give thanks to Him. Sabi nga, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. And, ano ba yung nawala ko? For reason to think that. We want to thank God kasi He supply. O sige. Uy, may ganyan. Okay, God bless. Process na naman, praise the Lord. Recontract to the employer. Amen. Magpapasalamat tayo sa Diyos dahil ito ay gusto niya. Alam mo yung kwento sa ano, 'di ba? Yung pag tayo ay nagrereklamo ay nagagalit din ang Panginoon. Kasi katulad ng nangyari nung sila ay inalis sa Ehipto, nagpumunta sila doon sa wilderness. Dapat, 'di ba sabi, ilang araw lang dapat yung biyahe nila papunta doon sa promised land. Pero dahil sa karereklamo, nagalit ang Panginoon, kaya hindi sila nakabiyahe ng mabilis. Nagalit ang Diyos sa kanila. Tapos nung ano pa, 'di ba yung di ba may pagkaanas kumpleto na. Tapos yung mana puro na lang mana.
O ibalik niyo ako doon sa ano, balik niyo kami doon, mas mabuti bumalik na kami sa Egypt. Hindi nila inisip na hirap sila, kaya nga sila inalis doon, di ba? So, dapat tayo talaga magpasalamat sa Diyos dahil yan ang gusto niya. Magpasalamat tayo para hindi siya magalit sa atin. Kasi yun ang sabi niya, di ba? Magpapasalamat din tayo sa Panginoon dahil lagi tayong ginaguide, kinocomport, yung, especially yung sa, di ba pag tayo ay nalulungkot, tumawag lang tayo sa Panginoon at magpasalamat. Yung pag nalungkot, salamat, binigyan mo ako ng ganito, pero alam ko nandyan ka na magkukumport sa akin. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil kinukumport mo ako, binigyan mo ako ng kalakasan, tayo nang hihina. Amen. So, gusto ng Diyos. And number 2, hindi ko na lang sa Number 2, everything is lahat ng bagay. Hello, welcome, Sister Janice and Sister Arlene. Magpasalamat tayo. There is not a single thing that we own. Everything is owned by God. Amen. Ipinagkatiwala lang sa atin ang lahat ng bagay. Halimbawa, lahat ng ating mga talento ay sa Diyos yan. Magpasalamat tayo pag tayo ay ginagamit. Huwag na tayong magreklamo pag tayo ay i-schedule sa mga anumang alam nyo yung siguro minsan kaya sinasabi ko, it is our training ground in Hong Kong. Kaya pag minsan meron tayong mga impromptu na na-schedule, that is our training. So, yung tinuturuan tayo na laging handa. Di ba? Katulad ng paghahanda natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, naghanda tayo, kailangan natin mayroon tayong nakakip na salita ng Diyos sa atin upang sa gayon ay nakahanda ito para gagamitin natin sa mga kung kinakailangan, may mga sitwasyon na kailangan natin, especially when we are sick, di ba? May hahanap tayo ng verse about healing. Pag tayo ay nanghihina, hahanap tayo ng verse na para sa mga weak. Huwag nang hihina tayo yung mga ganon. Kaya, lagi, lahat ng bagay, pasalamatan natin ang Diyos. Lahat ay galing sa Kanya, pati yung ating hininga, pati yung ating buhay. Hindi ko talaga sukat akalain yung nangyari sa, alam mo yung, it takes already going to 1 year nung nangyari yun sa akin. Sabi ko, Lord, maraming salamat kasi yung, alam mo ba yung, naalala ko yun, grabe pasalamat ko sa Lord. Thank you, Lord, you didn't forsake me, that you really back to normal yung aking likod. Kasi it seems impossible na mahil pa ako that time kasi hindi talaga ako makagalaw. Yung pag ganun ko lang, kahit kunting ganun ko lang, hindi ako, hirap ako, kailangan ko pang gamit. Kahit masakit, pinipilit kong ganun. Alam mo ba yung kaya grabe yung pasalamat ko sa Lord sa ginawa niya because He is a miracle working God. Amen. God is a miracle working God. Pag tayo lagi natin yung isusuko natin lahat, sabi ko, Lord, yung pagtitiwala sa ating Panginoon, kasama na yun yung pagtitiwala, ang pasasalamat. Lahat naman tayo nakaranas, iba-iba nga lang yung karanasan natin. So, dapat talaga tayo magpasalamat. Kasi yung buhay natin ay galing sa Kanya. Lahat yung hininga natin ay galing sa Kanya. Amen. Yung lahat ng mga bagay na pag-aari natin ay galing sa Kanya. Hindi natin pwedeng ay dahil sa, kasi karamihan in the world, sabi nila, it's because of me that I became rich, di ba? Sabi ng mga because of my yung sa aking talino, di ba? Sinasabi nila, kung wala ako, alam mo yung yung pakikinggan mo yung hindi ka nakarating dito kung hindi dahil sa akin. Alam mo ang pangit pakinggan yung ganun. At saka yung sinasabi na uy, wala kang utang na loob. Totoo naman na it's from yung minsan yung utang na loob na sinasabi. Parang pag sinalita mo yung sinasabi mo yun doon sa ginawan mo ng maganda, yung sinasabi na walang utang na loob. Para bang doon na parang sa akin lang in my own opinion, pag sinabi mo na yun sa tao na kasi naranasan ko yun dahil siyempre pag minsan yung parang gusto kasi nilang mga tao na tumulong sa atin, minsan na lagi na lang every now and then na tatanawin mo na kahit hindi na maganda yun, you have to follow her or him or whoever, di ba? Tapos nagagalit na sila because you don't follow what they want even it's not
good for both, di ba? Yung mga ganon, kaya minsan yung mga tinulungan ko na mga pamangkin ko, I never said that na, oh dahil sa akin hindi ka nakapunta dito. Di ba? Kahit na minsan parang may sinasabi sa yung na minsan kasi meron silang sinasabi na hindi maganda na sila pa yung matapang, pero hindi tayo dapat sinasabi lagi na wala kang utang na loob. It's not good to hear. Amen? Amen. Dahil ang lahat ng bagay hindi sa atin is from the Lord. Amen. Amen! Praise the Lord. So, lahat ng bagay ay sa Diyos. Number 3, a lack of thanksgiving keep us from moving forward. Ito nga yung sinasabi ko kanina about sa mga Israelites. Hindi sila maka-moving forward dahil sa kanilang kulang sila sa imbes na magpasalamat sila sa ginagawa ng Diyos sa kanila, ay reklamo pa sila ng reklamo. Katulad sa atin, minsan ito wala akong pataman, lahat tayo ay para sa atin lahat. Halimbawa yung tinawag ka na na halimbawa as preacher. Dapat magpasalamat tayo. Kaya namin sinasabi ni Re, magpasalamat ka dahil tinawag ka. Amen. Bakit ka umindi? Bakit lagi kang pag may pagsubok ay ayoko na. I want to give up. Lord, I want to give up. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi, ako rin noon, ganyan. Pero, kailangan tayo sumunod. Amen. Kulang tayo imbes na magpasalamat tayo na tayo ay tinawag, lagi tayo nagre-reklamo. Kunting problema lang, ayoko na. Hindi ko na kaya. I give up, Lord. Ibigay mo na lang sa iba. Amen. Hindi naman talaga natin kaya, by the grace of God, makakaya natin. Amen. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen. 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 In due time, kasi siyempre, nung una-una kami, nung nagsialisan na lahat yung mga sabi ko, ano gagawin namin? What will we do? Diba? We are too dependent to those. Pag too dependent na tayo, siyempre wala natin gagawin, di tayo gumagawa. Pero praise God, by the grace of God, ay pag sumunod tayo, ay mamamangha tayo. Amen. Praise the Lord. Kaya kailangan, lagi tayong magpasalamat sa Diyos para makarating tayo doon sa ating paroroonan. Hindi tayo magrereklamo pag may iniatang sa atin. Amen. Kaya nga sabi dito sa Exodus, basahin nyo nga sa Exodus 16:12 kasi wala akong time nagbasa kanina. Exodus 16:12 is about the Israelites, di ba? 16:12. I have heard the grumbling of the Israelites. Ayan. Basahin natin. I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. Wow. Diba? Sinabi nga ng kahit nagagrumble sila, hindi pa rin nahinto yung supply ng Panginoon sa kanila, diba? Binibigyan pa rin sila. Amen. Pero yun nga lang, nagtagal sila doon sa wilderness. Amen, sabi dito. And after God led His people out of Egypt toward the promised land, they spent time in the desert complaining. As a result, their eyes were taken off the big picture. Ano yung the big picture? It's the promised land. Di ba yung pinangako ng Panginoon? Yun yung sinasabi, the big picture. And they spent much more time in the desert than they should have. The promised land was waiting, but their lack of thankfulness kept them from taking their next step into it. Amen. Praise the Lord. So, dapat tayo ay magpasalamat pag binigyan tayo ng, halimbawa, binigyan tayo ng trabaho, gawin natin. Amen. Kasi, halimbawa,
inano sa'yo na ano ka, mag-ano ka doon sa, ano ba yun, Colon City. Gawin mo. Dapat lagi tayong excited pa may iniatang sa atin. Ito ay ano lang, example, hindi yung inaano kita. Oo. Lahat naman tayo. Amen! Pag sinabi ikaw ay ano? Halimbawa, nagpapasalamat ako sa ay mamaya pa rin kasi pasalamatan ko naman talaga kayo. Sinabi na, oy, magluto ka, di ba? Do it with gladness. Ikaw ay asher. Mag-asher ka. Tanggapin mo kasi, alam mo na, nung bago-bago kami dito, gusto ko yung inuutusan ako, sa totoo lang. Ewan ko, parang masayang-masaya ako pag inuutusan, yung gusto ko yung ng ano. O sige, Ate Lerma, bili ka ng ganyan. Ate Lerma, punta ka doon. Ganyan-ganyan. Alam mo yung masayang-masaya ako doon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit masaya ako. Pero siguro talagang gustong-gusto ko talaga. Amen. Kasi pag masaya tayo sa ating ginagawa, ay nag-glorify din ang Panginoon. Amen. At saka, pag masaya tayo sa ating ginagawa, parang magaan gawin ang mga bagay. Sa totoo lang, nung una sa amo ko, parang sobrang lungkot ko talaga. Alam mo ba yun, nakakapayat pala ang lungkot. Parang sa totoo lang, mula nung Christmas na parang, alam mo sa totoo lang, grabe yung weight loss ko. Parang nalungkot talaga ako, pero nakamove on naman ako. I have to, sabi nga, be content with what you have. Diba? Sabi ko sa sarili, hoy Lerma, huwag ka nang magreklamo, buti ka may amo ka pa. Tanda-tanda mo na. Yan ang lagi kong sinisik talaga kasi pag isipin ko yung kondisyon ko, yung sitwasyon ko, nalulungkot ako. Ewan ko na lang isipin para hindi ko malungkot, diba? I have to be content to what we have. I have to be thankful that I have employer that give me salary every month. Diba? I have income every month. Despite my age. Do you know, brother, my age? Guess it. I guess 35. Are you not Joking. flattering? You're flattering. I No? don't know. It's okay. Actually, I'm senior. Oh, 60. Yes. Wow. Oh, wow. That's why I'm so thankful to the Lord that I'm still here in Hong Kong, still working, given me the chance to work here in Hong Kong. I'm already 61 years old. Yes. Very impressive. So thanks God. I'm so grateful to the Lord that I have still work here in Hong Kong because it's very hard to find a job in like my age. So I thank God. Nawala ako. Saan na yun? Israelite. Oo. Okay na yan. So tapos na yan. Di ba? Kailangan talaga tayo para maka-move on. Ay, example ko pala, yun nga po, pag tayo ay binigyan ng mga obligasyon, gawin natin. Amen. Huwag natin ipasa sa iba. Di ba? Gawin natin kung ano binigay sa atin. Huwag natin ipasa sa iba. Yun lang po. Tapos, number 4, giving thanks change our perspectives. Babaguhin niya ang ating pananaw. When we are thankful in our prayers, our focus turns away from ourselves and to the goodness of God. Amen? Di ba pag tayo ay laging nagpapasalamat sa Diyos ay parang tingin natin laging positive. Di ba? Amen? Kaya, maraming mga verses how to thank God, pero hanggang dyan na lang ako. Sinasabing, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever, suffers. Alam na natin to, memorize natin to, dahil lagi tayong meron memory verse, di ba? Sabi niya sa Psalm 7:17, I will give thanks to the Lord, the thanks due to Him. And kailangan talaga tayo magpasalamat sa Diyos dahil it is credited to Him yung pasasalamat. Amen. Dapat din tayo magpasalamat sa ating kapwa. Sabi dito sa Ephesians 1:15-16, for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, stop giving thanks
for you, remembering you in my prayers. Amen. Kasi pag, halimbawa, may, lagi tayong, di ba, naranasan ba natin na may sa isang tao na hindi man lang siya nagpasalamat? Di ba, parang, hindi ba lang nagpasalamat? Sorry. Buong puso ako thank you so much sa buhay ng bawat isa sa atin. Thank you sa pagmamahal. Thank you na nagiging masaya tayo. I hope na pag natapos ko yung kontrata ko sa amo ko, hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng ibang amo. Ay, no, I didn't say that. Ikaw, Renew. let the will of God be done, but I still want to stay in Hong Kong after. But maybe if somebody yung mas maganda na pero okay naman na magaan naman trabaho ko sa amo ko ngayon. Yun nga lang, parang minsan wala kang freedom. They are Christians, but sometimes they say they are Christian but lack of compassion, lack of understanding minsan. Diba? Buti na lang tayo dito, Kristiyano tayo, nakakaintindi tayo. Pero praise God, yung medyo nagkaanuhan kami after ng Christmas ng amo ko. Nagpasalamat ako kasi ngayon, bumait naman sila. Kasi laging, alam mo ba yung laging sinasabi? Oh, I give you this, I give you this, I give you this. Yung ganun. Pangit pakinggan. Pero, siyempre, we are not greater than our employer, di ba? So, magpasakop lang tayo sa kanila. Gawin lang natin yung trabaho natin. Katulad nung sa 8 years na amo ko, di ba? Nung una talagang hindi ko kaya. Pero napag-aralan ko rin naman yung ugali nila na sobrang, kung tutuusin, sobrang pero the thing that I was so grateful sa previous employer ko ay meron akong freedom. I have a lot time, di ba? Kaya siguro naninibago ko, wala kang masyadong time kasi siyempre you have no privacy sa bago kong amo. Pero yun nga dapat I have to be content na lang. Amen. So ano mang naranasan natin, kung sino ang kapareho ko sa amo, magpasalamat na lang tayo dahil meron tayong dollar. Amen. Praise the Lord. So bakit tayo magpasalamat sa tao, sa atin, sa bawat isa? Because gratitude helps people to feel more positive emotions. Amen. Pag masama talaga yung loob natin pag hindi man lang nagpasalamat yung binibigyan natin, di ba? So dapat talaga tayo magpasalamat. Kahit mga maliit na bagay, dapat natin pasalamatan ating kapwa. At isa pa yung thank you so much sa mga sa marketing, I mean sa ano tawag yan? Sa food ministry. Thank you so much sa buhay ninyo, sa pagod nyo lagi na pag meron tayong fellowship talaga dito. Kayo ang grabe na thank you so much Pastor Arlene, Sister Ronabel. I really thank you na sa pagod nyo sa pagluluto. Di ba? At saka lahat naman tayo dito sa Central kasi siyempre pag may fellowship, siyempre tayo talaga yung gumagalaw. Alam na sila ng mga bisita gagalaw. Kaya pag may sila, mga ganyan-ganyan, hayaan natin. Pag sinabi, kayo, buti pa kayo sa mga taga Central, we are so comfortable here, like this, and like that. Di ba? Just accept it kasi totoo naman tayo ang pinakamapalad kasi nandito lang tayo, we have the shelter. Di ba? We can cook. We have our own toilet na hindi doon nahanap ka pa doon sa park, di ba? So thank you so much sa buhay ng bawat isa sa atin na nandito. Thank you na patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Because sabi niya, say thank you is a part of social etiquette reflects. Ito yung sinasabi ko, pag di ka nagpapasalamat, wala kang etiquette. Uy, walang etiquette, di ba? Amen. It is a way to promote a positive atmosphere and show that everyone's effort
at appreciated. Amen. Praise the Lord. Siguro dito na lang ako kasi alam ko naman na lahat tayo dito at wala akong talagang salamat sa mga tamboriners kasi minsan nakikialam ako sa nyo lalo pag nakikita ko talaga na nagugulo kayo. Pero masalamat kasi nakikinig kayo sa akin. Thank you so much na hindi kayo nagre-rebelde sa akin pag sinasabi na sabay-sabay pakinggan ang drum. Kasi lahat tayo gusto natin yung maayos, di ba? Thank you kasi lagi ko rin nakikinig. I really thank God na kayo ay binigay sa akin. Hindi ako, sabi ko nga, siguro pag uuwi na ako, mamimiss ko talaga yung gawain dito. Yun lang, parang hindi naman ako uuwi. I just say that, let's face the fact, there is a time that, di ba, there is a time for everything. Amen. You cannot stay everlast yung dito sa Hong Kong. Uuwi din tayo sa ating lugar. Amen. So, let us, ikuha natin yung ating paglilingkod sa Diyos dito habang andito tayo, habang meron tayong trabaho. Amen. And small, well-timed thank you can uplift someone's day, reinforce their sense of purpose, and even inspire them to continue their best effort. Di ba pag, katulad nga yan, totoo lang from my heart yung sarap yung luto nyo talaga ay salamat Panginoon kasi may mga nagluluto ng masasarap. Di ba? Lahat tayo magpasalamat. Amen. Tapos yun nga po, yung one thing is, halimbawa, na-assign sila sa luto. Ito ay parang sidetrack lang. Pag na-assign sa pagluluto, hayaan natin sila sa pagluluto. Pag sila ang inassign ni Reb sa pagluluto, hayaan natin sila. Hindi tayo dapat makialam. Amen. Kasi naka-assign sa kanila yan. Maliban lang kung, halimbawa yung sa tulong, we want help, then we ask somebody to help us. But if that somebody will not ask help, don't mind. Diba? Yung hayaan mo lang yung tao na yun. Kasi alam naman na pero pag hindi natin kaya, pwede tayong humingi ng help. Hindi tayo yung pangunahan natin yung mga yung na-assign doon kasi hindi talaga maganda yung sense sa mga loob. Di ba? Amen. So, na-assign sila sa tamburin, si Pastor Nora. Na-assign siya, tapos pangungunahan ko siya. Ay, ako na yung ito ganito gawin nyo. Hindi ko naman marunong sa tamburin. Di ba? So, let us give respect to everyone na kung, di ba, na-assign tayo, ay huwag tayong mangunguna doon sa naka-assign sa isang bagay. Amen. At the most thing is pasalamatan natin sila na gumagawa. Amen. Lahat naman tayo gumagawa dito. Amen. Praise the Lord. Pala yung sa ating the members ng naalala ko pala yung sino ba yung dala mo noon? Anong pangalan nung hipag mo pala? Hipag mo yun? Princess. Pamangkin ko po. Hindi. May dala kang hipag mo yun, di ba? Dalawa sila. Meron yung minsan dinadala mo siya. Si Sheila. Aiden. Sheila? Hindi ba siya dadalo sa anniversary? Hmm. Tapos yung Diana ba yung Diana may hirap pa rin naman. yung sabi mo? Ay, Diana pala yun. Akala ko Jane. Diana. Okay. So, ito ay lang sa anniversary kasi meron tayong mga flag. Binigay ko na yung pangalan natin lahat, yung mga wala pang flag. Te Bambi, wala ka pang flag. Laos daw siya. Pero si Pastora Glo na lang ang maglalagay doon kasi binigay ko yung names natin. Pero mostly, marami pala tayo, 17 kami meron na. So 11 pa yung wala. Na-transfer. Oo. Sila na lang bahala doon sa flag kasi sila nakakaalam doon sa Amen. Praise the Lord. Dito ako nagtatapos. Pasalamatan natin ang bawat isa sa atin. Amen. So, pwede tayong tumayong lahat? Pwede tayong tumayong lahat? Pasalamatan natin ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Ihag natin ang bawat isa. Thank you for coming. God bless you.
Thank you everyone. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord.